dun kinukwento sa amin dati nga yung mga nakatira sa sementeryo, ganyan. Tapos pag pinanood sa TV, ang ayoko kasi, ayoko na sabihin kung anong TV show. Pero, censor mo yan. Pero, parang hindi ko nagustuhan yung mga ini-interview nila dati dun sa sementeryo, sa Manila South Cemetery, kasi parang kinalabasan, nakakatakot silang mga tao na mga so parang hindi ito totoo, parang sinesensationalize ba. So ang dami ko ring nakuhang, I wouldn't say, siguro maling information. So ano yung pinakaunang parang gusto nyong i-share tungkol sa community nyo doon na siguro hindi alam ng ibang tao? So muna tayo kay Sir Junior po. Ano yung gusto nyong ibahin na idea ba ng mga nakatira sa sementeryo? Ano po? Nang idea po na parang. Kasi nga, parang nung sa pinapanood na documentary dati, parang nakakatakot. Nakakatakot. Bahay ng kriminal. So parang takbuhan. Parang hindi naman totoo eh. So wala naman ganun. Oo. Wala naman ganun nangyayari. Meron na nangyayari pagkagabi na. Nagpaparamdam. Marami talaga yan. Totoo po ito, Papa. Paparamdam. Pero yung mga totally na case ng mga gumagawang kalokohan, sana wala naman po. So mas para sa inyo, ano mas kinakatakutan nyo? Kasi kayo yung nakatira sa sementeryo. Ano mas kinakatakutan nyo? Buhay. Yung buhay o yung patay? Buhay po. Buhay, di ba? Yeah. May gagawin, may pwedeng gawin. Oo, yung patay, pwede ka lang niya iposes. Pero may mga ganyan kayo na experience? Mga nagpaparamdam talaga? Meron, marami po. Marami. Paparamdam lang naman. Ano yung pinaka nakakatakot na nangyari sa inyo? Wala naman po. Paparamdam lang sila. Pero kung papadala ka, Parang paamay po ng bulaklak, kandila. Kandila, wala ka naman sinisilaban ng kandila. Tapos yung bigla matataas po yung mga ano nyo. label. Ano lang, Pero wala naman yun. tenga nyo, pala yung ano Hindi sila. naman mangyari sa amin yung tataas yung buhok. Mawawala. Hindi na siguro mangyari sa amin. Hindi ko na mararamdaman kung may multo. Para hawakan na yung ulo ko. Pero wala pa kayong nakikita. Wala naman. So, sinungaling yung mga paranormal. Sinungaling sila. Hindi, kasi sila mismo nakatira doon, nakakaramdam sila. Pero, di ba, parang wala namang ganyan-ganyan. Kayo. Si Marian, may nakita ka na? Or Meron po. Marami-rami na rin po. ano yung pinaka nakakatakot? Ano po, yung babaeng walang ulo, ganon. Kumbaga, katawan lang po yung nakikita. Yun pa naman pinaka-ayaw, mga pugot ulo. Kasi po nangyayari po yun, yung mga nagpapakita po na yun po yung mga siguro yung mga sinaulang na mga namatay po. Oo. Tapos yung mga hindi na po siguro nadalaw, taon na po binilang, dinaan po Tapos na ano wala. ng pamilya, so kumbaga nagpapaano po. Walang ulo. So, pwede natin sisihin yung embalsamador. Kulang Okay. yung ulo, kulang yung katawan eh. Kasi yung mga ganun daw po na sinasabing walang ulo, katulad po yung mga yung halimbawa pinatay na tiyanggalan ng ulo, ganun po. Yung ganun pong mga, yung mga violence na More on pagpatay Mindanao po. siguro. Pagpatay po, kaya Nandito tayo sa Manila. Kaya po pag yung nagpapakita, ganun po, walang makitang ulo. Kasi ganun po yung nangyari siguro sa kanyang pagpatay. Ganun po yung ano niya. Hardcore. Ginagamit ba yung sementeryo as a, doon yung pag may nasa salvage, ganyan, doon ba tinatapon? Or Wala naman Hindi po. hindi naman? Pero one time naman, hindi naman po sa loob ng sementeryo nangyari. Sa gilid ng sementeryo, yung pader po, doon po kadalasan talaga sa labas itinatapon yung mga nasa salvage. Iniiwan nila. Mm-mm. Okay. Kailan yung, ito, tanong natin kay Sir Junior at kay Ma'am Sasha, kasi kayo, 1984 pa, so, martial law pa nun. Diba? Bali ako po kasi, 1981 pa po, doon na po kasi ako pinanganak. Doon po ako pinanganak. Doon na kayo Mapagka sa ginawa. pulis. Ginawa, yeah. Okay, gano'n na po. Para mga magulang ko, lola ko, doon na rin po kasi, doon na po Baka pwede malaman kung kaninong nicho. Ba't mo gusto malaman? Sila sa pod. Pare, Galvez, saglit lang ha. Gagawa lang ako ng buhay. Ayun, yun pala. Actually, gusto ko rin itanong, walang galang na lang. Kung medyo bastos, baka cover na lang natin ears nila. Wala po. Ganyan po yan. Hindi niya po. Gusto nyong di ba, gawaing asawa,
Paano nyo Privacy na po namin, private ano na po yun. Privacy yung... Privacy na... May privacy na kayo. Opo. O ganyan. Okay. I mean, yung takip na parang kumot or something. Tina. Divider, Tina. parang nilalagyan. Divider. Tapos dun sa nicho mismo o ano? Ano, hindi naman po nicho. Bali may tulugan po kami. Okay. May kutsyo. Alam ko Kutsyon sa, po. kung sa nicho, ang lamig nun. Mahirap. Ako, mahirapan ako. Ang lamig eh. Parang, uy. Hindi, parang hirap yung pumeso sa atin. Hirap ako. Ang nicho para siya pag ganun, parang iba yung shape ng Iba-iba yung shape ng... Hindi, meron naman pong ano. May flat. May flat. Si Ayun yung Victoria, Alam na. Alam na alam mo. Oh. Siyempre po. Ay, wag tayo dyan sa may ano, doon tayo sa flat. Doon tayo kay Galvez. Kapag ganun, kunwari ikaw, Jomart, may date ka, tapos gusto mong iuwi. Hindi naman po, na-offend ko naman po agad sa kanya na ganun yung tinitirahan ko. Okay naman po. Kasi sabi niya naman, hindi naman to binabase sa tinitirahan Oo, ko. dapat Panlabas. Wow. Pero nangyari na ano mo na, naiuwi mo sa cemetery. Opo, nauwi ko naman po. Hindi siya natakot. Wala naman po siyang sinabi. Una po, natakot siya, pero katagalan, hindi na po siya. Parang okay naman po. Mas Parang enjoy okay sa naman po. nicho eh. Tahimik. Oo, mas Kesa so, okay pala sa DJ. mas okay sa nicho. Tahimik. Under the stars. Tahimik. Remember sa Walk to Remember, yung unang night nila together Di ko na pinanood. lumabas sila. Di ko pwede panoorin yun kasi bata pa ako noon. Tapos sabi ng kapatid ko, kung pinanood yun, magiging bakla ako. So, hindi ko siya pinanood. Ngayon Pag umiyak ka lang siguro. yung producer namin, first time rin niyang pumunta doon. Natuwa siya na may doon parang masaya yung community eh. No? So, doon ako rin na medyo na kailangan mo rin i-explain no, na parang iba talaga yung relationship ng Pilipino sa parang hindi tayo masyadong malungkot pag may namatay. 'Di ba? Siyempre malulungkot ka, nilibing ganyan, pero pag binisita mo na, nandun naman yung family reunion, ganyan. Okay na. So, feeling ko nga mali nga yung pinapakita nila sa TV, no? Yeah. Yung puro mga kriminal or ano. Kasi nga, parang pag nakikita ko kayo, parang normal naman kayong tao. Hindi naman kayo mukhang may black eyeliner. Tsaka may community po kami doon Oo. na pagkakaisa po talaga na halimbawa, pag nag-declare po yung admin namin na mag-clearing kayo dito, maglinis po kami. Hindi po kami sumusuway sa kanila na makikipagdebatehan pa. Yeah. Kung ano po yung ano nila, Utos. sasaklawan po namin yun. Hindi po kami sumusuwag. Pero ang hassle, kailangan nyo magbaklas nung gamit nyo. Baklas. Tapos, hintayin nyo mag-clearing, tapos babalik na lang kayo. Opo, ganun po ang gawain namin. Tapos tatawag ulit si admin na, okay, pwede na kayong... Okay na. Yan. Di parang village talaga sila eh. Kasi di ba may may mga Yun nga eh. owners association, parang may mga ganun ding rules yung admin and chef. Pero kayo mismo, as the community, may sarili ba kayong parang, hindi naman sariling batas, pero may mga na kayo, sarili nyong mga parang rules, ganyan, na bawal magtapon dito, dapat ganyan. Opo. Real quick, shout out to our sponsor, ZendEase by One Export, your partner for a seamless cross-border experience. Kung plano mo magpadala o magbenta sa ibang bansa, ZendEase ay para sa'yo. They handle everything from compliance to logistics para bawas sakit ulo. With over 4,000 shipments and services to 90-plus countries, they are experts in navigating the complexities of global trade. Make cross-border trade and logistics easy with ZendEase. Visit www.zendease.com for more info. Links in the description below. Thank you again, One Export ZendEase. Meron naman po. Yung mga ganun na kayo. Meron naman po. Tapos pag may lumabag sa batas, kayo na rin yung Ang magdadala sa ang police. ano po sa amin, Patuloy na sa nicho. ang ano po sa amin doon, pag halimbawa, hindi po kami sumunod sa admin, automatic, giba ang kubo, labas kami. Ganun po ang nangyayari. Pwede naman po. Pag masyadong pasaway na, pwede nang ipaon. Magkano yung ginagastos nyo per month para tumira doon? Sa akin po kasi, On average. may bayarin po kasi akong kuryente, tapos mga may pinag-aaral. Ano, sa sariling metro or parang... Naka-submitter po kami sa kapilya ng may kuryente. Sabi parang... Ito ba yung medyo malapit kayo dun sa unahan, sabi niyo? Hindi po. Nasa dulo pa rin po kami. Halos magkakaano lang kami. Mas malayo. Iba lang po ang way. Kumbaga pag ganun po sila, dito po kami sa Okay, kapila. gets. Tapos magkakaibigan kayong lahat na... Opo. although for sure, meron kayong isang kapitbahay siguro na
Tangina, upal. Meron. Ay, meron po. Meron na. Ano yung kailangan nilang gawin para maging magalit kayo sa kanila? Marami. Kasi ano po mahirap po kasi kumbaga tinulungan mo na masama ka pa. Parang yung sa tulpo lang. Mas babae. Reminder, hindi to tulpo nagkukwentuhan lang tayo. Gusto lang namin marinig yung mga tunay na kwento. Pero pwede nyo rin kayong isumbong. Sino to? Ano pangalan? Hindi na po mag-mention. No comment. Tinulungan. So, tinulungan nyo na mag-settle doon. Tapos, kayo pa yung gagawin masama. Lahat na po ginawa mo, Oh. tapos ikaw pa rin yung masama. Parang may hugot Hugot na talaga. hugot dun ka. Mukhang ano to Sino to? Upakan ba namin? Boy Pwede na. Boy pa. Mahirap eh. Boy pa. Lumalaban pa. Yun kaya, alam mo yun yung kinakatakutan ko dati. Kasi nga, pinanood ko yung documentary, tapos parang, nakakatakot, may mga bungo-bungo pa, tapos dyan sila matutulog. Pero pag nakita mo yung mga totoong pictures, na parang, actually, parang okay dito. Parang okay dito, tahimik. Yung bungo po, pinaglalaroan lang din yan sa loob. Meron ka po na nagpapabring me. Pinaglalaroan lang. Bring me bungo. Bring Ito ng me, tao. Abdo. Ay, wala na pala yun. bring me yung tuhod ni Galvez. Bring me damit ng patay. Di ba? Kuha sila. Bring me. Sa mga vlogger po. Sa ano po, yung, ano ba yun? Ano bang ano yan? Adriel Elias. Adrian. Vlogger. Vlogger lang din po. Tapos Pwede yun. nag-bring me siya. Ang dami nagalit sa kanya kasi Oo nga, di ba? Kasi nananahimik na. nananahimik na. Kaya nga eh. Ayun ang gusto ko rin sabihin nun. Medyo, hindi naman, surprising sa akin kasi ngayon, ang alam ko lang sa mga nakatira sa Manila South, yung nakikita ko sa yung mga documentary na parang hindi naman accurate. So, ang nanonotice ko is, may respeto talaga yung mga tao dun sa mga patay. Opo. Yes. Kasi parang pinapakita nga dun na parang pinaglalaroan yung mga dami, mga ganyan. May bring me, ganyan. Although yun nga, may bungo na pinaglalaroan, pero alam nyo ba kung kaninong bungo yun? O wala na, nakakalat? Wala, ano na po, parang nakakalat na lang. hindi na siya dinadalaw. Kaso, syempre, nandoon pa rin po na dapat kahit papano na, kasi Kailangan. kahit na matagal na, Konting respeto. respeto naman po. So, naisip ko lang kasi parang kanina to, wala nang dumadalaw dito. Akin na lang ha. Tingnan bungo. Bone marrow. Ay, bulala no? Grabe. Blackie, Petch. Nakakatawa na. Yun nga, di ba nakakatawa na parang community siya ng mga totoong tao. Alam mo yun, hindi sila mga parang gawa ng media na pinapakita na ewan ko, na parang paano ba? Hindi ko ma-explain. Stereotype. Actually, They're stereotype. beyond the stereotype that's shown in TV. Hindi ko ma-translate sa utak ko. Sorry, mahina Tagalog ko kasi. like actually parang mas okay pa silang kapitbahay or yung sa parang neighborhood nila kaysa sa mga ibang informal settler. Oo. Kasi ang gulo dun eh. Yung mga iskinita na dadaan. Sa kanila luwag. Oo, kasi Pwede ka pang patalo. Pwede ka mag-shortcut sa mga nicho eh. Kung mag-instruction ka, pag nakita mo si Galvez, yun na yun. Lumiko ka na. Okay, yun ang tanong ko. Feeling ko magaling mag-parkour mga... Oo. Ay, magaling po talaga. Tumatalon lang sa Oo nga, mga. magaling. Biyasa po. Bihasa ang mga bata. Magtakbo. Parkour. Takbuhan sa ibabaw ng nicho. Oo. Minsan pa nga po yung... Sila, mga kinalakihan na nila yun. Tapos sila nagtaakyata. Ayun, alam ko na. So, kayong mga kids, kayo doon kayo pinalaki. Yeah. Doon kayo pinalaki. So, ganun yung mga games nyo dati, yung mga Kasi po, patintero sa mga nicho. wala pong online dati. Parang, ay na rin yung kasiyahan namin. Minsan, tumbang preso, habulan, gano'n, taya-tayaan. Tumbang bungo. ganun. Tapos, minsan, taguan paggabi. Patagang. Kandila. Mahirap no? Taguan sa Manila South Cemetery. Yeah. Masaya po doon Masaya po. paggabi. Papasok ka sa nung nicho. Umahanap. Bakit sa gabi? Gabi po. Ganun po kasi. Gabi po kami naglalaro doon ng tagu-taguan. So, hindi kayo pinalay kayo sa loob ng cemetery, so hindi kayo natatakot sa mga Hindi. sa mga mumu. Hindi po. May oras ba ang labas nila? Or yung paramdam nila? Mga, 9 o'clock na. Sarado na tayo. Lalabas na si Galvez. Maka ano po, umaga, tanghali, gabi. Meron po yan.
tanghali, ang init nun. Meron po, marami. Hindi lang naman. Kasi nga, mainit para Labas lumamig na ng sila. konti. Nararamdaman na lang nila yan pagka mga nagkakasakit sila. Tapos Hindi lang magpapatawas. din po, May natamaan ka. Ganyan-ganyan ganit mo. Hindi lang. May Tabi-tabi. ginagawa rin kayo magtawas. Para Yeah. sino po yung tawas? Yung pag mga nababati po, kayo may nababangga laman sila lupa, na nakikita. Laman ng puno. Okay. So, dapat pala parang part talaga ng May culture nila yung ano, Tabi-tabi. parang may folklore part. Tinakot ko yung sarili ko, nag-imagine ako ng laman, yung laman lupa. Sakto malapit mo naman maghalo. Oo, exactly. Pero for you guys, mahirap yung Halloween tsaka yung undas kasi nga, paano yun, nagbibisita lahat ng mga pamilya, so kailangan muna temporary, di kayo doon, ganyan. Hindi po. Ngayon po kasi, yung admin namin, okay naman po sa kanila. Lalo na yung may mga tindahan po. Tapos katulad po nila na ng mga nagpipintura, mga nag-iiskoba ng nicho. Minsan po kahit ating gabi na, sige pa po iskoba po namin. Sige pa rin pintura kahit madilim na. Overtime. Pag gabi, kuha ka, Kuha Kuha ng kandila. kandila. Yan po ang mga inanuhan ng mga kabataan doon. Yung Magkukudkud ng parang kandila. recycle. Oo. So, gagawin nila ulit na kandila. Yeah. Binibenta po nila sa mga nagtutunaw na kandila. So kilala nyo na lahat ng mga nakalibing doon? Hindi po. Pero yung mga nakatira, kilala na namin. Yung mga buhay po. Oo, yung mga buwan. Yung mga patay, di nyo pa na, parang si... Di ba po namin Eh, kasi Parang familiar ka. ginagawa ko dati yan eh. Pag bumibisita kami sa lolo ko, pag nabobore ako, maglalakad-lakad ako, tapos makikita ko, may kunwari, si Galvez, 19 ganyan to 19 ganyan. Yun na yung madalas tingnan ko rin. Tapos, gagawa ko ng kwento sa utak ko. Parang, siguro pinatay siya. Tapos aalis na ako. Magawa ako ng